Good morning mga kapatid. Salamat po sa Panginoon at meron na naman tayong panibagong pagkakataon upang minsan pa ay awitan natin ng Panginoon at makapag-aral tayo ng kanyang salita. Ah, Bago po tayo mag-aral ay nais ko po sana na imbitahan kayong umawit tayo sa Panginoon. Awitin po natin siya ng awiting kay buti-buti mo Panginoon. Alam ko po na ang bawat isa sa atin, sa araw-araw po nating pamumuhay, ay nararanasan po natin ang kabutihan ng Panginoon sa maraming paraan po. Alam ko na meron tayong kanya-kanyang karanasan at testimony na-experience natin how good the Lord is in our lives. Amen po ba? Bitin po natin kay buti-buti mo, Panginoon. Habang maawit po tayo ay alalahanin po natin yung mga bagay na ginawa sa atin ng Panginoon at pinatunayan niya ang kabutihan niya sa ating buhay. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Praise your name, O God. Hallelujah. Glorify your name. Kay buti-buti mo, Panginoon. Amen. Sa lahat ng oras, sa bawat araw, kay laging tapat kong magmahal. Ang iyong kaawa ay magpawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita. Bilang Diyos at Panginoon, tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago, mabuti ang Diyos sa atin ay nagmamahal. Isa pa po. Amen. Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, kay laging tapat kong magmahal. Ang iyong kaawa ay magpawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita. Dakilang Diyos at Panginoon, tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago, mabuti ang Diyos sa atin ay nagmamahal. Pinupurit, sinasamba kita. Dakilang Diyos at Panginoon, tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago, mabuti ang Diyos sa atin ay Pinupurit, sinasamba kita. Dakilang Diyos at Panginoon, tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago, mabuti ang Diyos sa atin ay nagmamahal. Mabuti ang Diyos sa atin ay nagmamahal. Hallelujah. Mabuti ang Diyos na sa atin ay nagmamahal. Praise your name. Hallelujah. Mabuti ang Diyos na sa atin ay nagmamahal. Salamat, Panginoon. Dahil alam namin, Panginoon, kami ay iyong inibig. Ikaw yung naunang nagmahal sa amin. At patuloy kang nagiging mabuti, Panginoon.
maganda man o pangit man ang aming nararanasan, O God, naniniwala kami through our eyes of faith na mga mabubuting bagay ang pinagkakaloob mo sa amin. Kahit na minsan mahirap yan sa amin, kahit minsan, Panginoon, nakakaranas kami ng kabiguan, kahit minsan, Panginoon, nakakaranas kami ng sunod-sunod na dagok ng buhay. Lagi namin, Panginoon, at tulungan nyo kami at turuan nyo kami, Panginoon, na lahat ng yan ay consider namin ng mga mabubuting bagay sapagkat nanggaling yan sa iyo, God. Salamat po, O Diyos. Pagpalain mo, Panginoon, ang maikling pag-aaral ng iyong salita. Samahan niyo po ang inyong lingkod. Kasihan niyo po ako ng inyong banal na espiritu. Hayaan niyo, Panginoon, na ngayong umagang to ang bawat isa ay magkaroon ng malinis na puso, malinis na kaisipan, handa, Panginoon, na tumanggap ng iyong salita. Bigyan niyo kami, Panginoon, ng gising na kaisipan at eagerness na tumanggap, Panginoon, ng inyong pagtuturo sa umagang ito, O God. Dalangin ko, Panginoon, mga kapatiran nakikinig at nakikisama, Panginoon, sa pag-aaral na ito na bigyan niyo sila, Panginoon, ng ganap na attention, Panginoon. Inspire them, O Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Salamat po sa Panginoon. Tumuloy po tayo sa pag-aaral ng kanyang salita. Buksan po natin ang ating Biblia sa Colossus. We are reading from Colossians 4 to verse 6. Ang ating pong pag-aaral ay tungkol sa panalangin. Salamat sa Panginoon dahil kahit po lagi tayo nakakarinig ng pagtuturo tungkol sa pananalangin, paano manalangin, ano ba ang dapat ipanalangin, kailan pa dapat manalangin, ano ba dapat ang pwesto kapag nananalangin. Pero ngayon po, ang ating pong pag-aaralan ay paanong mananalangin ng steadfast. Yan. Yung persistent prayer. Babasahin ko po ito sa Tagalog. Sabi po sa Colossians 4, 2 to 6, sabi po, manatili kayong palagi sa pananalangin na kayo'y mangagpuyat na may pasasalamat. Verse 3, na tuloy idalangin din ninyo kami na buksan sa amin ng Diyos ang pinto sa salita upang aming salitain ang hiwaga ni Kristo, na dahil din dito'y may mga tanikala ako upang ito'y aking maihayag gaya ng nararapat na salitain. Verse 5 po. Magsilakad kayo na may karunungan na nga sa labas sa inyong samantalahin ang panahon. Ang inyong pananalita naway laging may biyaya na napakalalim ng Tagalog, magkalasang asin upang maalaman kung ano ang nararapat ninyong isagot sa bawat isa. Pagpalain ng Diyos ang pagkakabasa ng kanyang salita. Actually po, ang topic na to ay tumatalakay ng tungkol dun sa mga ruler or mga employer para sa kanilang mga employees o mga boss para sa kanilang mga tauhan. Pero bago po dumiretso dyan si Apostle Paul in discussion, ay meron po muna siyang mga paalaala tungkol sa pananalangin. Kaya po kahit po dun sa alam po natin na ang librong ito, Colossians, ay one of the prison epistles or naisulat ng siya po ay nasa sasabihin natin hindi magandang kalagayan. Kaya po nakakatawag dito yung po bang ako'y touch na touch at talagang mapapagpala sa pagkakasulat ni Pablo ng Colossus kasi po nasa kulungan siya and yet in his mind ay mag-encourage ng mga kapatiran.
specifically yung pong mga kapatiran sa Colossus. Minsan po talagang kapag ka po tayo ay nakakaranas ng mga nasa pagsubok, hindi ko po ma-imagine talaga, sa totoo lang po, ang habag ng Panginoon para po sa mga leader, para po sa mga nangunguna sa church. Na bagamat sila po o tayo po ay nakakaranas ng mga mabibigat na pagsubok sa buhay, ay bukang bibig pa rin natin para sa mga kapatiran ng palakasin sila na manalangin at the same time humingi ng panalangin sa kanila. Ano po ba yung importante dito? Sabi, to pray steadfastly, manatili na nananalangin. Na napansin niyo po ba, nagkaroon na po ba tayo ng challenge sa buhay natin ng pananalangin ng katulad ng pananalangin ng ating Panginoong Hesus? Naranasan na ba natin na sa ating pananalangin ay pumatak na yung dugo? Naranasan po ba natin na sa ating pananalangin ay talagang hindi na tayo natulog? Pero alam ko, ang ilan po sa atin nakaranas na ng maraming overnight prayer meetings, revival prayer meetings, na ganyan. At talagang listahan ng listahan ng panalangin natin ay talagang mahaba. At sisimulan natin at talagang we will keep on praying. Dahil po saan? Dahil po ay nandun tayo sa grupo ng mga pananalangin. Overnight kasi yon at sama-sama tayong nananalangin. Pero within ourselves, pag mag-isa lang tayo, matcha-challenge ba tayo na mag-overnight prayer meeting kahit mag-isa tayo? Di po ba siguro manalangin ng 1 oras, 2 oras, 3 oras? Napakahaba na po nun. Pero yung mag-overnight prayer meeting tayo, steadfastly, dire-diretso. Hindi po yung dire-diretso na nananalangin tapos ang amen ay kinabukasan. Hindi po ganong klaseng pananalangin. Pero yung nananatiling nananalangin kahit po tayo ay mag-isa. Yung po yung encouragement sa atin. At ano pa po, nananatiling nananalangin na mayroong persistence. Yung pong pananalangin na inilalapit natin sa Panginoon. Halimbawa po ay yung kaligtasan ng ating kamag-anak. Hindi po natin igini-give up. Nananalangin na umabot na ng 1 taon, 2 taon, 3 taon, 5, 10 taon. Hindi pa rin nakakakilala yung ating mahal sa buhay. Ano po yung sinasabi dito? Steady, persistent, nananatiling naniniwala, nananatiling nananampalataya na sasagutin ng Panginoon yung ating panalangin. Hindi yung after 1 week na pinagpipray mo, pinagsawaan mo ng ipanalangin yung office mate mo, pinagsawaan mong panalangin yung iyong kamag-anak. Total, matigas naman ang ulo niya, bahala na siya sa buhay niya. 'Di ba? Hindi po dapat ganoon. Ako po talaga ay nakaranas ng ipanalangin ng isang tao na bumalik sa Panginoon. Mahigit pong 10 taon. Wala pong araw na hindi ko siya idinulog sa Panginoon. At talagang sinagot po ako ng Panginoon. Sa paraan ng Panginoon. Yung paraan pong yun ay talagang yung pagkakasakit. Ginamit ng Panginoon na binigyan ng sakit yung ipinapanalangin kong yan. Katapos po ay natutunan niyang bumalik sa Panginoon. So, hindi po natin sinusukuan dahil ang Diyos po natin ay sasagot ng panalangin. Amen? At lalo na po kung tungkol yan sa kaligtasan, dahil ang kalooban ng Panginoon po ay maligtas ang ating mga mahal sa buhay, kaibigan, o kung sino mang inilalapit natin. Ngayon, nasa kanila po yan kung kanila pong tatanggapin. Pero kung ang Panginoon po, yung kanyang habag po ay para sa lahat at ang kaligtasan po ay para sa lahat. Okay. Bakit po minsan may mga panalangin po tayo na matagal bago natin na natatanggap? Bakit po kailangang meron tayong paulit-ulit na paghingi sa Panginoon? Hindi po yung paulit-ulit na
walang kasamang gawa. Dapat po meron, 'di ba? Action with living faith in God knows no defeat. Alam po natin 'yan. Yan po ang slogan o masasabi nating nakalagay po 'yan dun sa quotation ng Door of Faith, 'di ba? Yung pong pananalangin na may kasamang gawa ay hindi po kikilala ng pagkatalo. Yun po yung ibig sabihin. Bakit po? Meron po si Jesus Christ po himself, meron po siyang binanggit tungkol dun sa pananalangin ng ah, yung justice ay hindi niya nare-receive. Pero dun po ay inminustra sa isang hari na ayaw siyang pakinggan. Pero ano po yung nangyari? Sa kakukulit, anong sabi niya, anong sabi ng king minsan? Pakinggan niyo na nga yan at ibigay niyo na yung kanyang nais. So, ang ating Panginoong Hesukristo po, mahal po niya tayo. Alam ko na sa ating puso ay meron po tayong mga panalangin. Pero when we pray and according to the will of God, ipagkakaloob po niya yan sa atin. Huwag po tayong manghinawa na manalangin. Huwag po tayong magsasawa na lumapit sa Panginoon. Alam ho ninyo kung ano yung mga tag dito, hinahanap po natin. Mapagbabago po ba natin ang isip ng Panginoon? Sabi ko, actually, yung tamang tanong ho dyan ay hindi dahil sa mapagbabago natin ang isip ng Panginoon, kundi hindi po nagbabago ang purpose ng Panginoon sa buhay natin. Kung yung panalangin po natin ay in accordance sa will at sa purpose ng Panginoon. Minsan po tayo mainipin tayo eh. Ang ginagawa natin yung sarili na nating way ina-apply na natin eh, parang hindi natin mahintay kung ano yung magiging way ng Lord. So, ang gagawin natin ay tutulungan na natin ang Panginoon para matupad yung prayer natin. At mind you, sa paggawa ho natin ng sarili nating paraan, iniisip ho natin na yun ang kalooban ng Panginoon. Malalaman ba natin? Alam ho ninyo, it's a revelation to know na hindi po dahil sa mapagbabago natin ang isip ng Panginoon tungkol sa kanyang kalooban, kundi dahil sa kung ito ay direksyon na patungo rin sa kanyang layunin. Then nakikita natin na sinasamahan na lang ng Panginoon kung ano man yung inaction natin, na hindi talaga yun yung way ng Lord para sa atin. Basta't hindi po siya lalayo so kung ano yung layunin ng Panginoon sa atin. May mga bagay po halimbawa na ang ating prayer at lagi po itong nangyayari. Yung po bang meron tayong gustong tao, lalaki o babae, na ipinagpipray natin sa Panginoon. Pagkatapos po siya ay hindi nakakakilala sa Panginoon. At ikaw po ay talagang hindi ka mapasunod. Kahit sabihan ka ng pastor, hindi yan ang para sa'yo. O kaya, ipanalangin mo muna siyang makakilala sa'yo. Hala, sige ka. Nag-boyfriend o nag-girlfriend ka, bagamat hindi siya ay nakakakilala sa Panginoon. At sinunod mo yung iyong sariling kalooban. In a way, during that time, dapat pong maunawaan natin habang hindi ho nakakakilala ang taong yan, ay hindi po yun ang kalooban ng Panginoon. Pero mapagbabago ba natin ang isip ng Panginoon? Sa paghingi natin ng tulong para yung ating gustong lalaki o babae ay siyang makatuluyan natin, siya nating maging asawa? Hingin po ninyo sa Panginoon. Patuloy po ninyong ilapit sa Panginoon. Wag natin pagsawaan na idulog sa Panginoon na makakilala yung taong yan. Pero in between time, paano ho nagiging mali? Kasi hindi pa nakakilala yung taong yan sa Panginoon, sinagot na natin siya. At ang iba po niyan, nagpapakasal na nang hindi pa nakakilala sa Panginoon yung taong kanyang gusto. At alam natin na yan ay conformity o yung pakikiayon sa sanlibutan. Pero paano ho yan? Paano ka sasamahan ng Panginoon na hindi
mapalayo sa Kanya. Kapagka po patuloy nating hihingin sa Panginoon at alam nating hiningi natin ng tawad at humingi tayo ng guidance sa Lord, isang araw makikita mo, it will still go in align sa Kanyang purpose. Magpatuloy ka at iyong patuloy na ilapit sa Panginoon, makakakilala sa Panginoon, and then you can still see yung grace ng Lord working with her or with him. Pero hindi ko po sinasabi na o ina-advise na gawin niyo yan. Pero ang pino-point out ko po dito is yung ating pong way, pag tayo po'y nagkamali pero nagpapatuloy tayo sa Panginoon, God will still go with us. And then tutulungan niya tayo makorek yung bagay na yan. And then mai-straight pa rin yung ating way. At hindi po tayo mapapalayo sa Panginoon. And then eventually, makukuha po natin yung bagay na according sa purpose ng Panginoon. For example, in this case, in the family, darating yung araw makakakilala niya sa Panginoon. Darating yung araw maglilingkod din siya sa Panginoon. Kagaya rin po yan ng mga minsan trabaho. Kasi po kung hindi po talaga tayo very sensitive sa Panginoon kung ano yung kalooban niya. Minsan naliligaw tayo ng pagtanggap na isang trabaho na hindi pala kalooban ng Panginoon para sa atin. Ano po ang gagawin ng Panginoon? Tatanggalin niya sa atin ng Panginoon. Ibabalik niya tayo, ire-realign niya tayo. Pero ano po yung sikreto doon? Praying steadfastly. Hindi po yung pagtalikod, hindi po yun ang magiging solusyon. Hindi po yung, ito na yung trabaho ko, ito'y hindi kinalulugdan ng Panginoon, kaya hindi na lang ako magsisimba o tatalikod na lang ako. Hindi po yan. Hindi po ganoon ang ibig ng Panginoon. In His purpose, makikita mo na unti-unti babaguhin ng Panginoon yung daan mo hanggang sa makabalik ka. Unti-unti makikita mo na kapag patuloy pa rin tayong lumalapit at nananalangin sa Panginoon, He will put you at the right path. Dahil po, meron pong patuloy na pananalangin. Sabi pa po dito sa verse natin, humihingi rin po dito si Apostle Paul sabi, na tuloy idalangin din ninyo kami na buksan sa amin ng Diyos ang pinto ng salita. So, bukod sa pinayuhan niya yung mga kapatiran na patuloy sa pananalangin, magpuyat sa pananalangin, sabi po rito, ipanalangin din na mapatuloy ang paglaganap ng salita ng Diyos. Bagamat siya po ay nakatanikala. Yan na po yung talagang very challenging nga po sinasabi ko. Paano nga ba, no? Paano, nandun ka sa situation. Kaya nga minsan pagka kinakamusta ka ng mga kapwa-kapatira, kamusta ka? 'Di ba? Sa grasya ng Panginoon at sa habag ng Panginoon, maayos tayo. Pero at the back of our mind, ano yung binubulong sa atin minsan ng kaaway? Maayos ka ba talaga? Talaga? Okay ka lang? Talagang lagi kang bibigyan ng kaaway ng reason not to be thankful, not to see good things in your life. Lagi pong ipapakita sa iyo ay pangit. Pero napakaganda pong halimbawa dito ni Apostle Paul. Despite the situation, he encourages people and he had asked for prayers na ipanalangin, hindi para sa pangsarili, para saan po? Para sa ikalalago pa rin ng gawain ng Panginoon. Napaka paano ko ba i-express yung ganong pakiramdam? Kahanga-hanga po yung kanyang pananaw at kahanga-hanga po yung kanyang eagerness to spread the gospel of God, the gospel of Jesus Christ during his time. Sabi po niya na magkaroon ng mas marami pang chances, 'di ba? Na mailaganap ang salita ng Diyos. Mas marami pa at alam natin yung labis na persecution na dinadanas nila during this time. Pero ito po yung isang importante pa. Sabi, magsilakad kayo ng may karunungan. Kasi po minsan, kapag hindi tayo aware
The opportunity is, sabi po sa English, under your nose. Nandyan na sa harapan mo. The opportunity to share the word of God is there right under your nose. Nasa harapan mo na pero hindi mo napapansin. Or hindi ganun yung iyong sensitivity o yung discernment spirit. Kung nandyan na pala, hinug na yung anihin. Nandyan na, handa nang tanggapin ng tao ang salita ng Diyos. Lalo na po minsan yung mga taong nasa under pressure, pagsubok. Minsan yung pagsubok na yan ay dinala sa kanya para nasa gayon ay you have the knowledge, nandoon na-inform ka, alam mo na yung taong yan na pinagdadaanan. It is hinog, right for the season to harvest. Itong taong to'y handa ng tumanggap sa Panginoon. Nararanasan niya at nararamdaman niya na ang pangangailangan niya ng Diyos. Pangangailangan ng Diyos sa kanyang buhay. And then it is time to share the Word of God. So mga kapatid, doon po sa ating pagbabasa, yung po, balik po tayo sa verse 2. Ang sabi po rito, manatili tayong nananalangin ng nagpupuyat. At napakahalaga po, may pagpapasalamat. Marunong magpasalamat. Minsan po talaga sa pinagdadaanan natin, pagka maganda, yung bang mga sitwasyon, you get your salary on time, bati yung parents mo, hindi kayo nag-aaway mag-asawa, walang problema sa church, wala kang problema sa anak mo, lahat sila'y masunurin, walang dumarating na problema sa school, nakakapagpasalamat tayo sa Panginoon. Pero paano pagka meron naman tayong nararanasang mga gabundok na mga suliranin? Did we ever experience the time na sinasabi na natin wala na talaga akong matatakbuhan? Praise God. Dahil kung wala ka ng matatakbuhan, isa lang ibig sabihin yan. Sa Diyos ka na lang nalapit. At pag sa Diyos ka lumapit, hindi ka bibiguin ng Panginoon. That's when you know that you have a God who will answer your prayer. When you can no longer depend on people, when you can no longer depend on your own strength, kapag hindi ko na maaasahan ang sarili ko sa bagay na ito, then sa Diyos lamang ako lalapit. And then ang Panginoon na lang. And then get excited about it. Dahil hindi ka naman lalapit sa simpleng tao. Hindi ka lumalapit sa isang pangkaraniwan lamang. 'Di ba? Kung ikaw ay may isang malaking problema, pagkatapos ay may isang taong nasa isip mo na pwedeng tumulong sa iyo and you get the chance to speak to that person, at alam mo masosolve na yung problema mo, 'di ba excited ka matatapos na? Hindi ba dapat mas excited ka na lumapit sa Panginoon dahil ang Panginoon ang talagang the ultimate, 'di ba? Ang pinaka makapangyarihang pwedeng sumalo sa iyo. Problema mo ba'y trabaho? Problema mo ba'y sakit? Meron bang sakit? Meron bang sakit sa pamilya? Problema mo ba'y kaguluhan sa inyong family? Problema mo ba'y kabigatan sa financial na aspeto ng buhay mo? Kapatid, may good news ako sa iyo. May Diyos tayo na sasagot niyan. May Diyos tayo na siyang ultimate, na siyang pwede mong lapitan at hindi kanya bibiguin. Diba? Meron pong isang lumang kanta, sabi niya, Christ is the answer. Ewan ko, kung meron po sa inyong nakakaalam niyan, pero those were songs na kasama sa mga hymnals na talagang inaawit, even my parents, long time back. Sabi, Christ is the answer to all my longings. Christ is the answer for all my prayers. Diba? Savior, baptizer, the great physician. Yan. Kaya po, wala po tayong, our God is a complete package. Huwag niyong isipin na merong bagay na hindi kaya ng Panginoon. Diba? Christ is the answer. Yun po ang lagi nating sasabihin.
when we are in prayer. And don't forget with thanksgiving. Amen po. Salamat sa Panginoon sa pagsama ninyo sa akin sa pag-aaral ng kanyang salita. Tayo po'y manalangin. Aming Diyos, aming Ama, kami po'y nagpapasalamat ngayong umagang ito o anumang oras kung saan man kayo, mga kapatiran. Salamat po sapagkat alam namin, Panginoon, na kami po ay ah, nakatanggap ng panibagong pag-asa sa aming buhay. Nakatanggap kami ng kalakasan, O God. Salamat po, Panginoon. Alam ko na ang bawat isa as they go to their work, as they go and fulfill their duties, kung ano man ang kanilang mga responsibilities na gagampanan, Panginoon, dalangin ko na samahan mo ang bawat isa sa amin, ang mga magulang, Panginoon, ang mga ama ng tahanan, magampanan nila, Panginoon, ang anuman ang iniatang sa kanila, ang mga ina, ang mga estudyante, Panginoon, bigyan niyo ng karunungan sa kanilang pag-aaral. O Lord, ang bawat isa, Panginoon, dalangin namin na yung mga lumalapit sa inyo na mayroong sakit, pagalingin niyo sila, Panginoon. Hayaan mo, Panginoon, na ang inyong dugo na dumaloy sa krus ng Kalbaryo, Panginoon, ay maging kagalingan, maging kaligtasan sa mga nangangailangan, Panginoon. And Lord, I pray unto you na ang bawat isa na who had joined us today, give them strength, O God, give them new energy, and give them, O Lord, new inspiration to continue and keep on praying and inspire them more to pray and persist and with an expectant heart, Panginoon. Salamat po. Pagpalain niyo ang bawat isa, samahan niyo, Panginoon, ang bawat isa, and we give you back all the glory and the honor in the mighty name of Jesus. Amen. Maraming salamat mga kapatid. Pagpalain po tayong lahat ng Panginoon. God bless us all.